Halos lahat. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di pa kami number 1 yan ha? Di pa ba? Baka naman, malapit na. Malapit na. Di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achuchu. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si Paulo, 27 years old. Nakilala ko po yung girlfriend ko sa isang party. Alam ko po simula sa umpisa na mabarkada talaga ang girlfriend ko. Bago pa yon naging kami. Yun yung reason kung bakit ko siya nagustuhan in the first place. Magaling siyang makisama sa lahat at walang kaarte-arte. Ang sabi niya sa akin, yung rason niya raw kung bakit madalas siyang bumarkada is dahil sa problema nila sa pamilya. Hiwalay kasi yung mga magulang niya at solo siyang binubuhay ng kanyang lola. Naiintindihan ko naman pero ngayon, hindi ko malaman kung bakit hindi niya mapigilan yung sarili niya. Barkada dito, pumaparty doon. Minsan bigla na lang siyang umaalis nang hindi ko alam. Kinausap ko naman siya about sa pagpaparty niya at pagbarkada sa kung kani-kanino. Kasi, nandito na ako eh. Boyfriend niya na ako.
Ako na yung karamay niya sa mga problema niya. At pakiramdam ko, hindi niya na kailangan pa ng ibang tao. Hindi niya na kailangan yung barkada niya dahil nandito ako. Alam mo, Lindsay, 6 months na po kami pero ganun pa rin siya. Every time na ino-open up ko, nagagalit talaga siya sa akin. At ang sabi niya, nakilala ko siya ng ganun siya, kaya dapat tanggapin ko. Pero hindi lang kasi siya basta pumaparty. Kung sino-sino pang lalaki yung kinakausap niya. At sinasayaw siya kahit na may boyfriend na siya. At ito pa, kapag inaya siya ng ibang lalaki na sumayaw sa dance floor, kahit kasama niya ako, pumapayag siya. Ano pa kaya kapag hindi niya ako kasama, DJ Lindsay? Gusto ko po siyang samahan sa saya at lungkot ng buhay niya. Pero pakiramdam ko, hindi na po ako tatagal sa ganong ugali niya na bumabarkada kung kani-kanino at madalas. Tanong ko po sa inyo, hihiwalayan ko na lang ba? Hindi ko na po talaga kasi makontrol yung pagpaparty niya. At minsan, tinatakasan niya pa ako. Advice naman po, DJ Lindsay muli, ako si Paulo, at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Marhay na aga sa inyong lahat. Hindi ko na alam kung ano susunod doon. Itutuwid ko sana ng ganun probinsyang bati ng magandang umaga. Hindi ko na panindigan, bakla. Oras natin sa Bangkabloan, 14 Cambots. Makaraan pang alas 9 ng umaga, 9:14 on the clock. Siyempre naman, kasama nyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At sa lahat po ng mga nandyan sa ating Facebook account, hello, good morning sa mga nanonood po sa ating live ngayon. Sa mga hindi naman po nakakanood at nasa radyo, pwede nyo rin po kaming tingnan, sa aming Facebook account para makita nyo naman po yung ginagawa namin dito live na live. At yun, para makita mo lang lahat, like lahat-lahat. Gusto mo yun? Facebook.com/EnergyFM1067. Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Ito na naman tayo sa problema ng mga taong jumowa ng party girls. Pero pag naging sila na, ang gusto pumirmi na lang at hindi na kumembot yung jowa niya sa kung kani-kanino at hindi na bumarkada. Ayan na naman tayo. Pero bago ang lahat, ikaw ba nagkaroon ka na ng jowa na ganyan? Yung tipong, alam mo yun, hindi na makontrol ang pagpaparty o hindi na makontrol yung mga ganap niya sa buhay. To the point na talaga tinatakasan ka na, talaga tinataguan ka na. Dahil nga hindi ka approve dun sa ginagawa niya. May ganyan ka ng jowa, oo. Pero she kept on telling you na, mahal ka niya, na I love you so much, ganyan. Pero tinataguan ka, tinatakasan ka. Dali, i-message mo yan sa akin.
Have you been in a situation, mahal ko Panggako baby ko, na hindi mo na kaya napigilan yung pagpaparty at pagbarkada ng jowa mo? Oo, mapalalaki man yan o mapababae. Uy, kasi yung mga lalaki guilty din sa mga ganyan ha, yung hindi mapigilan yung sumama sa barkada. Minsan nga kahit kasal na barkada pa rin is life sa mga lalaki. I'm so sorry pero may mga ganyan. Ang mga nanay kasi or mga babae, once na naging nanay na, matik yung sentro ng mundo nila nagiging sa anak na. Oo, pero ang mga lalaki kasi syempre, given that hindi naman sila yung nanganak, hindi naman sila yung naghirap, nagdala ng 9 na buwan, no? Di ba? Iba pa rin. Di ba, may mga times na sumusundot-sundot yung barkada o pagbibigyan hanggang sa hindi nila napapansin na, uy, gabi-gabi na pala ako lumalabas. Ganyan. Di ba? So, anong ginawa ninyo para pigilan yung mga asawa ninyo o di kaya naman yung mga jowa ninyo na pumarty-party at bumarkada? Di ba? At sabihin na, huy, baka gusto mo naman ako pansinin. Huy, hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang company because nandito na ako, 'di ba? Sasamahan kita sa saya at lungkot ng buhay mo. 'Di ba? Tontor. So, i-comment mo yan. Punta ka sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Ang masasabi ko lang to, alam mo yun, may mga pagkakataon talaga na, bakit ganun? Napapatanong ako sa sarili ko, bakit ganun? Nakilala mo yung tao sa party, nakilala mo yung tao sa bar, gumigimik, at alam mo na ganun siya ever since the world began. Pero nung kayo na, gusto mo kontrolin na siya, gusto mo baguhin na siya. Diba? Wala namang masama if you mean well, 'di ba? Kung gusto mo talagang ayusin yung ugali niya or gusto mong ipaintindi sa kanya na calm down, nandito na ako, hindi mo na kailangan ng ibang tao. Pero kasi, you have to understand, no, na hindi yan mangyayari overnight. Hindi yan mangyayari ng, alam mo yun, 2 araw lang, biglang hindi na siya maghahanap ng barkada o hindi na siya maghahanap ng party-party. Ganyan. 'Di ba? So, it has to be, you know, taken slowly, no, day by day. 'Di ba? Ang hindi ko lang bet doon is yung nakikipagsayaw pa siya sa ibang lalaki kahit kasama niya yung jowa niya. Bakla, doon ako napatambling ng malala. Oo. Yun yung off. 'Di ba? Pero kasi nga sabi mo, party girl talaga siya. So siguro hindi niya talaga napipigilan yung sarili niya, 'di ba? Nandoon na talaga yun sa kanya, nakatanim na yun sa kanya. Kasi nga for the longest time, wala ka naman sa buhay niya Ganon yung ways niya, ganon yung practices niya. At nabuhay siya ng ganon, masaya siya sa ganon. Tapos magiging sobrang mahirap para sa kanya na alam mo yun, baguhin yung ways niya just because dumating ka sa buhay niya. Mahirap yun, 'di ba? O dali, tayo po ay pumunta na tayo dun sa mga comment ng mga pangga natin. Sabi ni Noemi Obispo, "Hi DJ Lindsay, kulang ang araw kapag hindi kita napapakinggan." Oh, thank you so much. Shoutout naman po please, pabati na rin po sister ko. Happy birthday, Eleanor Gallardo from Ate Noemi Obispo. Salamat po, love you DJ Lindsay. Love you too. Thank you very much. Sabi naman ni Edge Pai, hindi na kayo magkasundo, abay mag-isip-isip ka na Brad. Hindi siya ang makakapagpasaya sa'yo. Yun lang po. Di sabi naman po ng ibang mga pangga natin, sabi ni Jonathan Vivar, bakit yung girl na kilala ko na taong bahay di ko maipalabas para mag-party-party? Oo nga. Kasi just the same, nabuhay siya ng sobrang tagal nang nasa bahay lang siya. So, it will really take some time para maging used to siya dun sa ways ng pagpa-party-party. 'Di ba? Kasi ako, hindi talaga ako party girl, hindi talaga ako party animal. Talagang bahay, trabaho lang ako. Doon umiikot yung mundo ko. Bahay, trabaho, pamilya. Ganyan. Pero pag party-party kasi parang siguro itutulog ko na lang yung party-party, 'di ba? Manghina nga ako sa puyatan noon. Ngayon nga, ewan ko kung bakit nagsistay up ako late, pero nagbabasa lang naman ako ng kung ano-ano. Pero yung tipong pupunta ka sa labas, tapos ang ingay-ingay, alalakas makatsahin, Lindsay. Tapos amoy usok. Not really my thing ever since, kahit nung college pa ako. Pinipilit ako ng nanay ko na, sumama ka naman sa mga kaibigan mo, pumarty ka naman, mag-bar ka naman. Ginaganyan ako ng nanay ko. Ganyan, para lang lumabas ako. Kaso not really my thing. Hindi talaga. So, hindi mo mapipilit ang isang tao, lalo na kung wala sa pagkatao niya yun, 'di ba? At hindi niya gusto yun. Oo.
Sabi naman po dito ni Kevin, pre, kung hindi ka comfortable sa ginagawa ng girlfriend mo, iwan mo na. Kasi mas importante yung peace of mind. Ginawa mo na yung part mo na intindihin siya, pero kung hindi kanya kayang intindihin na ayaw mo ng ginagawa niya, di ba? Nagbubuhay dalaga pa siya. Iba pa mindset ng ganyan. Move! Hindi ka puno para magstay sa sitwasyon na ganyan. Sabi po yan ni Kevin. Fairness naman, nadamay pa yung puno. Oo. Thank you so much, Kevin. Sabi naman ni Wengski, mapapagod din yan. Darating yung panahon, rarayumahin din yan. Kaya saka siya titigil. Sabi naman po ni SGI Gold Star, nagjowa ka ng party girl, you have to deal with it. Pero kausapin mo siya the way, the way you want her to be siguro. Oo, sabi ni Kuya Felipe, stay single, walang iisipin, pagkain, trabaho at mga bills lamang. Tama, oo. Sabi naman ni Jeff, wala naman kayong anak, hindi pa naman kayo kasal, jowa mo pa lang naman. Huwag mong pagbawalan, samahan mong pumarty-party. Oo, di ba? Hindi kanya-kanya talaga yan. Samahan mo lang daw. Sabi naman ni Joy Lorien, hi my favorite DJ, lagi po kitang inaabangan, I love you so much. Pabati naman po sa ate ko ng isang maligayang kaarawan, Christina Lorena na nasa Hong Kong. Hello! Sa mga nasa Hong Kong. Sabi naman ni Arch, obviously yung girlfriend lacks the emotional maturity to be in a serious relationship. If she is not willing to compromise with you, maybe it's time to let her go. You don't have to subject yourself to that kind of stress. Tama. Let her go mo na lang. Oo, let her go na lang, di ba? Ano pa bang masasabi ng mga pangga natin dito? Meron pa mga naunang nag-comment. Wait lang. Sabi dito, aray naman, DJ Lindsay, bakit ganun? Bakit? Ay, yon. So, majority ng mga nagko-comment po sa atin ay hiwalayan mo na daw yung iyong jowa. Pero kasi ako torn between hiwalayan mo or hintayin mo na magbago siya. Pero kasi, hiwalayan mo for your peace of mind. Kasi, ito na naman yung lagi ko naiisip na you only live once, ganyan. So kung ano yung mga nagpapabigat sa'yo, just, let them go para mas maging magaan yung buhay mo at mas maging masaya ka, maging peaceful ka sa buhay mo. Pero, nandun din ako sa part na hintayin mo lang na magbago kasi magbabago naman yan kung talagang mahal nyo yung isa't isa at kung talagang committed siya sa'yo, magbabago rin yan. Kailangan mo lang talagang unti-untiin, 'di ba? Minsan kasi mahirap yung tipong tulad nga ng sinabi ko, nakilala natin sila ng ganun sila. Bakit nung naging tayo na at naging committed na tayo sa isa't isa, kailangan natin silang kontrolin at kailangan natin silang baguhin. 'Di ba? Kung ayaw mo ng party girl, gusto mo ng talagang one man woman, 'di ba? Dapat hindi ka jumowa ng galing sa party-party, 'di ba? Hindi, no offense meant sa mga party girls. Kasi yung iba naman dyan, para lang magtanggal ng stress. Kaya sila nagpa-party. Pero pag uwi nila sa bahay, ano pa rin sila? Yung tipong one man, woman pa din. 'Di ba? Or one woman man pala baliktad. Why? Diba? So yun. So kung ako sa'yo, kung talagang mahal mo siya, kasi kung talagang mahal mo siya, i-embrace mo siya kahit dun sa mga parte na hindi ka aya-aya about her. 'Di ba? Yun ang totoong pag-ibig kasi. Pero hindi ko kasi alam kung nasa ang level na yung pagmamahal mo sa kanya. 'Di ba? Ang pagmamahal ba is kapag nagkakasundo lang kayo, saka mo lang siya mahal? Di naman ganoon ang pag-ibig. 'Di ba? Ang pag-ibig is mapamasaya kayo or excited kayo about something, 'di ba? Mahal mo siya. But more so, ang pagmamahal is kapag hindi mo siya nakikita sa pinakakamahal-mahal na state niya. Yung tipong nakakainis siya, nakakayamot siya. Oo. 'Di ba? Mapapamura ka. Pero despite all that, mahal mo pa rin siya. Yun ang pagmamahal. 'Di ba? You embrace even the imperfections. Yung mga hindi ka mahal-mahal na part sa pagkatao niya, tatanggapin mo pa rin. Yun ang pagmamahal. Wow! Diba? Pero again, hindi natin alam kung nasaan na yung level ng relasyon ninyo. Ilang buwan pa lang naman kayo. So if I were you, kung ayaw mo talaga ng ganyan, let go. Diba? If you think magiging mahirap para sa'yo or magiging challenge para sa'yo na baguhin siya or na... Kasi ito rin yung isang problema sa mga tao Diba kapag nagkaroon tayo ng jowa, ang gusto natin, gumalaw sila ng naaayon sa kung anong gusto natin. Diba?
hinahawakan natin sila. Hindi dapat ganoon ang pagmamahal. 'Di ba? Gusto natin kasi kung ano yung galaw na aayon sa relasyon natin, ganoon sila gagalaw, 'di ba? Pero hindi naman ganoon dapat. Yan ang problema ng mga lalaki. Gusto nila kinokontrol nila yung mga babae, 'di ba? At dinidictate ko anong gagawin ng mga babae. Ang mga babae naman, ang problema is gusto nila kung paano yung nararamdaman nila, ganun din yung sa lalaki, 'di ba? Gusto nila, alam mo 'yon, sila yung magdidikta ng nararamdaman sa lalaki, 'di ba? Mga lalaki gusto dinidikta yung gagawin, solusyon. Ang mga babae naman gusto idikta yung emotions ng mga lalaki. Ganyan tayo, 'di ba? Na hindi natin nare-realize it won't work kasi magkaiba kayong tao, 'di ba? So yun na lang talaga yung advice ko. It's either i-let go mo na para wala ka ng problema or hintayin mo siya na magbago at embrace mo, 'di ba? Yung mga hindi ka mahal-mahal na part sa kanya. Kasi hindi lang naman kapag masaya kayo at nagkakasundo kayo, mahal niyo yung isa't isa. Dapat mahal mo rin siya sa mga pagkakataon na nakakairita siya at hindi siya kamahal-mahal. Tiwala lang. Magbabago din 'yan. Sana. Kung talagang mahal ka niya, magbabago yan. Kung talagang invested din siya sa'yo, bakla, magbabago yan. Pero kung hindi, siguro, it will take only siguro mga ilang araw or ilang linggo, ilang buwan para malaman mo kung invested sa'yo yung isang tao. Pero definitely hindi yan mangyayari overnight or hindi yan mangyayari ng couple of weeks lang or a couple of months. So, talagang hihintayin mo yan. Okay? Okay. Sabi dito ni Seymour Lim, very well said, madam. Aww. Sabi ni Vance, love is unconditional commitment towards the imperfect person. Tama! Oo. Sabi ni Ravicel, nakakainis, FB, hindi makapag-reply. Bakit? Oo. Sabi ni Nashreen, buti na lang ako hindi nagpa-party-party, DJ Lindsay. Di good for you. Oo. May mga tao kasi na gusto talaga nila yan. Pumarty-party pang tanggal ng stress, to socialize, ganyan. Hindi tayo party animals Pero we respect, of course, yung mga kaibigan natin na ganyan. Gustong pumarty. Wala namang problema doon, di ba? Hello, Ate Ravicel. Si Ate Faye Lara, magandang umaga sa iyo dyan. And, ayun, good morning po sa mga nakikinig sa atin at nakatutok. Si Ate Leilani Bernardo, nakatutok din sa atin. Magandang morning po, mahal kong Lindsay. Pa-shoutout man po yung pinsan ko, Malu Bernardo Bersales. At yung hipag ko na si Ruthie De Leon Bernardo. Thank you very much po. Thank you din so much. Oy, ngayon po pala, March 14, bukas. So, botohan na po ng VP Choice Awards. Baka naman, nakakaloka kayo. Baka naman. Boto nyo naman kami dyan. Energy FM, Carjack, Papa Jackson, and Lindsay Mwah. Okay, boto nyo kami. Bukas na yung niyan, yung start ng voting. Oo. Baka naman, pwedeng manalo tayo, di ba? Baka lang naman. Oras natin, 9:28 na po ng nagmamagandang umaga. Mahal ko, Panggako, baby ko. Again, dapat tanggapin mo yung taong mahal mo sa mga pagkakataon na mas mataas yung chances na hindi mo siya magugustuhan. Kasi yun ang totoong pag-ibig. Pero kung ayaw mo ng stress, di let go mo na lang. Simple. Pa! Tutok lang. Energy. Tatanong ang isip, di raw maintindihan kung anong nararamdaman. Dapat mong malaman, sa puso ko'y ikaw lamang ang nag-iisip.